Kaugnay sa paghihigpit sa mga bus na magbababa at magsasakay sa EDSA, naipon na ang mga pasaherong naghihintay sa EDSA Ortigas. May news to go si Mark Salazar. Mark. Tara, banas na banas tuloy ang mga pasahero kaninang umaga sa EDSA Ortigas nga. Naipon sila sa tagal ng paghihintay ng masasakyang bus na pinagbabawalan na palang magsakay at magbaba dun sa lugar na yon, sa ilalim ito ng Ortigas flyover. Ba't naman daw hindi man lang sila sinabihan ng MMDA? Dati kasing loading and unloading area ito for both city and provincial buses. Bawal na ngayon, kaya ang iba ay naglakad na lang to the nearest loading and unloading area. Pero yung mga paprobinsya ay kailangan pumunta pa ng terminal ng Cubao lahat para makasakay papunta sa probinsya. May ilang bus na hindi rin daw alam na bawal, kaya natikita ng magbaba ng pasahero. Sabi ni Colonel Bong Lebriha, ang head ng EDSA Traffic, manood daw kasi sila at magbasa ng balita o kaya na may alamin sa kanilang mga operator dahil sinabi naman daw sa operators ang bagong polisiya na ito. Now, incidentally, sinabay rin ng MMDA ang voluntary dry run sa pagbabawal ng provincial buses sa EDSA. Pero yun yung operative word, voluntary ito, kaya walang tikitan. Pakiusapan ito muna sa mga operators na gamitin yung Valenzuela Interim Terminal sa north para sa mga galing sa norte at yung PTEC sa Parañaque at Santa Rosa Bus Terminal para naman doon sa mga taga-south. Pero dahil nga ito'y voluntary, for example, sa 824 provincial buses coming from the north, isang bus lang ang gumamit ng Valenzuela Interim Terminal as of this time, as of 11 a.m. Ang dry run na ito ay isang step lamang sa marami pang steps na gagawin nila ultimately to close down all 96 provincial bus terminals in Metro Manila kasi sila nga raw ang cause of choke point. Alright mga kapuso, babalikan natin maya-maya lamang si Mark Salazar sa ulat na iyan.